Mahal, di ba sinabi mo pupunta tayo sa Baguio para magbakasyon ng isang week? Kailan ba yun? Ah, siguro kahit next week kaya na natin. Next week? Oo. Gusto ko yan. Mom! Ma! Nakaalis ng kuya mo, kaya ako nandito. Nasa Hawaii na. For business trip. Wala akong kasama dun kaya ako umuwi dito. Welcome na welcome ka dito. Ikaw pa ba? Siyempre! Pero teka lang, ilang araw ka ba dito mag-i-stay? Ilang araw? Hindi parang weeks parang months, ganon. Ha? Di maganda. Oh, Mas di masaya ba? na di makakasama si Mama. Hindi, di ba dapat tayo lang dalawa pupunta sa Baguio? Hindi naman natin plano na isama siya kasi wala naman siyang pasabi na pupunta siya dito before tayo mag-Baguio. Kaya nga ako pumunta dito, wala akong kasama dun kila kuya mo Pagkatapos ngayon, iiwanan niyo ko, syempre kasama ako. At saka, ngayong nandito na ako, ako magluluto, maipagluto kayo, matuturuan ko tong asawa mo. Oh, Ayun naman pala, Eden At saka, si Mama magaling magluto. Mas maganda kasi yung mga ituturo sa'yo ni Mama, maa-apply mo. lahat ng bagay ituturo ko sa'yo. Ganun yon. Pero marunong naman ako magluto. Hindi lang kasing sarap ng luto mo. Pero okay na, nagugustuhan naman ni Renz. Isa pa, yung pagpunta namin sa Baguio, kami lang talagang dalawa kasi may time namin yun. Alam mo naman, di ba? Busy sa work, yun lang yung time na magkakalabing-labing kami ng anak mo. Baka doon na kami magkaroon ng baby. Nako, Eden, isa pa yan, ha? Magplano kayong mabuti sa buhay nyo, ha? Hindi muna yung baby-baby yan, napakababata nyo pa. Hayaan mong magsama muna kayo, may ayos muna, yung bang stable na yung buhay nyo bago kayo magka-baby, kahit ilan. Ganun yun. Okay lang naman yun kahit hindi pa kami stable. In the long run naman, matututunan namin paano kami maging matured na parents. At saka, sakto na kami sa edad. Naku, hindi yon. Ang gusto kong gawin nyo kung paano ko pinilano yung buhay ko. Kagaya mo, hindi ko babae ka, dito ka na lang. Matuto ka magtrabaho. Para tulong kayo. Ganun yon. At saka, parang napapabayaan mo yung anak ko. Parang ang payat ngayon, ha? Ba't sabi mo masarap ka magluto? Hindi po nagda-diet po talaga siya. Kasi alam mo na, pag plano ng magkaroon ng anak, dapat fit yung couple. Nako, alam mo, anak, yung sweldo mo sa akin mo na ibibigay. Para ako magbabudget ng lahat, ha? Para talagang maayos pati ang pagkain, pati pag-grocery, hindi kung mga chichirya lang. Dapat lahat nakaayos. Ganon. Teka lang, ma. Bakit pati sa ganyan, kinokontrol mo yung anak mo? Dapat, di ba, kami na magdesisyon para sa sarili namin kasi kami naman yung bubuo ng bagong pamilya. Siyempre, sa akin ka makinig kasi ako yung matanda. Di ba, anak? Eden, hindi naman sa tutol ako sa mga sinasabi mo, pero kasing may punto si Mama Siguro tama siya na dapat sa kanya mapunta yung pagbabudget ng pera, tsaka Para matutunan mo. Teka lang, ilang taon tayo nagsama na wala yung mama mo, nababudget ko naman yung pera, hindi naman ako nagwawaldas ng pera na galing sa pinagtrabahuan mo. Parang may problema ka sa akin. Wala naman, hindi naman sa ganun, ma. Alam mo naman, di ba, kailangan yung mag-asawa, yun yung dapat nagtutulungan, nagkakasundo. Alam mo yun, hindi na dapat sumali pa yung magulang. Tama lang na makinig muna kayo sa magulang. Ganun yon. Di ba, anak? O paano? Anak, miss na kita. Pagluluto kita ng masarap na adobo mamaya. pwedeng kare-kare na lang. O sige, kare-kare. O paano? Pagluluto kay mamaya, papahinga lang ako. Punta na ako sa kwarto. Sige, Doon, doon sa... Ano ba? Doon na lang sa master's bedroom kung saan tayo nakakwarto. Marami namang kwarto dito. Dito siya sa kabila. Basta ako kahit saan, basta malakas ang aircon. O ano? Saan? Doon na lang sa kwarto namin. O, ilipat mo yung ibang gamit mamaya, ha? Sige, punta na ako dito. Sige, Ma. Hello, Besh. Oh, napatawag ka. Yun na nga Gusto ko sanang magpatulong sa'yo. Kasi nandito yung biyanan ko. Isang buwan na dito. Kaso nga lang, ang hirap makisama sa kanya. Bakit? Lahat pinakikialaman. Tama ka. Pati pag-grocery ko, paglilinis, paglalaba, pinapakailaman. Hanggat may nakikita siya, talagang may mali. Grabe naman yung biyanan mong yan. Kasi naman, pag nag-asawa, dapat naman kasi talaga nakabukod. Di ba? Kanyang bahay yan. Kaya malamang lahat, pakikialaman talaga niyan. Kaso nga 'di ba, bumukod na kami.
Eh, siya naman nagsabi na dito muna kami, kaso nga lang dumating dito bigla na walang pasabi. Kung ako sa'yo. Di ko alam kasi wala pa akong biyenan pero Pero kung gusto ko ng tulong mo, kung meron kang ikakasuggest or ikaka-advise, kasi ilan ang naiisip kong paraan eh. ano naiisip mo? Hoy, baka mamaya, masama yan ha? Ayun na nga, gusto ko na ngang lasunin eh, sumusobra na kasi. O di kaya, umalis na lang kami dito nang walang paalam. Ako sa'yo, umalis na lang kayo dyan. At humanap kayo ng pwedeng tirahan ng hindi siya kasama kasi talaga hanggat kasama siya, mangingialam at mangingialam yan sa buhay nyo. Tama ka, magkakautang na loob pa kami dito, kami nakatira sa bahay niya. Ay, yun na nga eh, pero maiba tayo. Tulungan naman akong magtayo ng business. Alam mo, gusto mong business. Pwede naman. Kahit ano, basta yung kaya lang din sa budget. Kasi naman, alam mo naman yung trabaho ni Renz. Sapat lang din sa amin. O sige, wala namang problema kung kahit anong, magkano man ang budget mo. Basta kung anong gusto mo, supportahan kita. Salamat talaga, Besh, ha? O siya, sige na, yun lang muna pag-usapan natin. Medyo kailangan mong magpahinga. O sige, pahinga ka na muna. Banding soon. Sige. Bye. Mahal, Oh. Ano, may problema ka rin? wala akong problema. Ito nga yung sahod ko, oh. Sinurprise lang kita kasi, ba't para namang lugmok na lugmok ka? Sumahod ka na pala. So, makakapag-grocery na ako mamaya at mabibili na ang lahat ng kailangan dito sa bahay. Mate ka lang. Check ito, huwag mo lukutin. Isa pa, ako yung magwi-withdraw sa bangko. Ako yung asawa, di ba? O, di i-withdraw mo. Para magamit ko mamayang hapon. Tama-tama, wala akong lakad. Pero dapat sa asawa, yung pera, ako yung may hawak. Hindi ikaw. Eh, ako na nga. Di ba napag-usapan na natin yan? Ano ba, Renz? Di ba napag-usapan na natin? Ma, yung sahod ko naman, dapat si Eden na yung mag-budget kasi pera namin dalawang mag-asawa yon. Ah, pera nyo na. So, kaya nyo na talaga na mabuhay ng inyo? Bumukod na kayo, ganon? Kaya nyo na? Ma, huwag ka naman magtampo. Tama naman, di ba? Hindi naman sa hindi ka namin nire-respeto. May respeto pa rin kami, pero kailangan intindihin mo naman na bilang mag-asawa, meron din kaming mga desisyon sa buhay namin. Paano ko naiintindihan na kaya ko kayo iginaguide para alam nyo lahat? Para maayos ang magiging pagsasama ninyo. Maayos mangyayari sa buhay ninyo. Ano Ma, mo pwede tingin mo ba? sa akin? Pakailamera ako, ganon? Pwede ba, ma? Sumusobra ka na kasi. Hindi naman yun yung punto namin na pakalamera ka, kasi gusto mo lang naman tumulong. Pero nasa wastong edad na kami ni Eden para kami naman yung mag-budget at tumayo kami sa sarili naming paa. At hindi naman sa lahat ng oras, kailangan namin yung opinion nyo, yung suggestion nyo. Pwede namang makinig kami, pero yung amin pa rin yung masusunod. Kasi nga, para matuto kami. Eh, paano na lang kung lagi kayong nandyan? Kapag nawala ka, edi magdedepende talaga kami sa'yo. Paano na lang yung future namin? Ganon na lang ang papel ng nanay pag malalaki na kayo. Ha? Hindi nyo na ako kailangan, ganon. Pwes, kung talagang hindi nyo ako kailangan, ha? Umalis kayo sa poder ko. Bukas na bukas ang pinto. Ano bang gagawin natin sa mama mo? Alam mo, yung paraan na alam ko na lang, talagang bumukod na tayo. Umalis na tayo dito. Kakaroon pa tayo ng utang na loob sa nanay mo kung sakaling ganito na lang lagi yung sitwasyon natin. Oh, sige, ganun na nga lang talaga. Hindi ka na, mag-asikaso na. Sige. Besh, maraming salamat talaga ha. Alam mo, simula yung nagbukod kami dun sa bahay ng biyanan ko, talagang nagbago yung buhay namin. Salamat sa suporta mo. Ako naman, suporta lang naman binigay ko sa inyo Pero meron pa talagang isang tao na tumutulong behind the scene. Ah, talaga? Sino naman siya? Pero teka lang, sa ilang taon na dumaan, bakit ngayon mo lang na-mention na may tumulong sa atin? Kasi ayaw niya ipaalam. Pero it's about time para makilala niyo na siya.
Ganun ba? O sige, excited din kami makilala siya para makapagpasalamat. Sa katunayan nga niyan, nanghingi ako sa kanya ng additional 5 million para sa panibago nating restaurant na bubuksan. Inaantay ko na silang dumating dito. Sige. Message ko lang kung asan na. Papunta na rin daw eh. Oh, eto na pala. Ma'am Marian, Asan si Madam? Ba't hindi mo kasama? nasa sasakyan pa po. May kausap pa. Ah, Pero okay. nandito na po yung pera. Ito na yung 5 million na hiningi ko. Yes, ma'am. Nandito na. Sige po, mauna. O sige, si Madam, asan na? Susunod na po yun. O sige, sige. Salamat, Miss Yvette. Sige. Madam! Okay na ba? Okay na okay. Ma? Teka lang, siya si Madam? Oo, siya si Madam. Siya yung nagpa-financial sa atin. Nasa-support. Kasi hindi ko naman talaga kaya kung maglalabas ako ng sobrang laki ng pera. Kaya, thankful ako at nandiyan si Madam. Pero, bakit niyo po ginawa yun sa amin? Eh di ba bumukod na po kami sa inyo, ma, para makatayo kami sa sarili naming mga paa. At hindi nyo na maging kontrolado. Oo nga, ma. Bakit tinago mo? Bumukod kayo, di ba? Hindi ko naman kayo kinontrol, di ba? Gumabay lang ako. Alam nyo, Eden, Renz, ang magulang nga sa kasabihan nga walang katapusan. Laging nakaalalay sa inyo. Tuwan-tuwa nga ngayon ako kung ano yung naabot nyo, di ba? Tumayo kayo sa sarili nyong paa. Gumabay lang ako. Kung ano man yang kinalalagyan nyo ngayon, deserve nyo yan. Dahil yan sa pagsisikap at kasipagan yung dalawa. Nako, ma. Tuloy, ako yung nakakonsensya sa mga nangyari. Pero maraming salamat kasi kahit na hindi maganda yung pag-alis namin, hindi pa rin kayo nagsawang tulungan kami. Tsaka marami kaming natutunan. Maraming salamat pa rin sa paggabay mo. Nahihiyaman ako dahil sa natuklasan namin. Pero salamat din po. Kasi binigyan nyo kami ng chance na matuto sa lahat ng pagsubok sa buhay. Ang importante, okay na kayo ngayon. At sobrang salamat dito sa aking buddy-buddy. Si Beshi-Beshi. At ganun din kay Yvette. Oh, siguro naman may celebration bago buksan yung isang branch. Ay, opo, meron po. Tara, libre Tara na namin ni Renz.